Magandang umaga mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 9 AM edition. Multilateral Maritime Exercise, tagumpay sa kabila ng presensya ng Chinese Navy. Yan ang MBC TV Network News, ni Edniel Parosa. Idineklarang tagumpay ng Armed Forces of the Philippines ang makasaysayang multilateral maritime exercise ng Balikatan War Games ngayong taon. Ito ay sa kabila ng presensya ng hindi bababa sa dalawang barko ng Chinese Navy hanggang sa ikatlot huling araw ng joint sales ng Pilipinas, Amerika at France kahapon. Ayon sa AFP Public Affairs Office, tinuldukan ng MME sa pamamagitan ng pagsasagawa ng formation sa photo exercise at live fire drill sa surface gun exercise. Sinubukan umano ng MME ang kakayahan ng tatlong Navy na magpaputok at makipag-communicate sa isa't isa sa gitna ng challenging na senaryo. Kinumpirma naman sa DZRH News ni AFP Western Command spokesman Captain Ariel Coloma na lumapit ng hanggang sa 4 to 5 nautical miles sa grupo ang People's Liberation Army Navy ships na may bow number 793 at 167 kahapon ng umaga. Pero wala naman umano itong napaulap na illegal na aktibidad. Batay sa mga paunang impormasyon, kaya ng presensya nito sa joint sales noon ding weekend. Tumahok sa MME ng Balikatan ang patrol vessel BRP Ramon Alcaraz at landing dock BRP Davao del Sur ng Pilipinas, landing ship USS Harper's Ferry ng US Indo-Pacific Command at Floreal class frigate ng French Navy na FS Vendimier. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parosa. Sama-sama tayo, Pilipino. Samantala, utang ng Pilipinas, bumaba sa 14.93 trillion pesos noong Marso. Batay sa datos ng Bureau of the Treasury, halos 2% itong mababa kumpara sa 15.18 trillion pesos nitong Pebrero. Noong Marso, nabawasan ng gobyerno ng 252.98 billion pesos ang outstanding debt, bunsod ng net repayments ng domestic government securities. Ayon sa ekonomistang si Michael Ricafort ng Rizal Commercial Banking Corporation, resulta ang bumabang utang ng maturities ng retail treasury bonds noong Marso, na nasa 700 billion pesos. Pero maaari na muling lumobo ang debt stock ng gobyerno dahil sa inaasahang global bond issuance. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 9 AM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya para sa 10 AM edition. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, at i-like ang aming Facebook page.